Kabanata 5,901 sa paglipas ng mga araw, sina James at ang iba ay nanirahan sa bundok Martialis ng Timaeus sect. Gamit ang quasar lightning, gumawa si James ng isang long-distance lightning attack. Paraan. Ang pamamaraang ito ay umatake at naparalisa ang katawan at kaluluwa ng mga nabubuhay na nilalang. Tapos, siya gagamit ng Marcy Ice Combat Form para maglunsad ng kombinasyong pag-atake. Umaasa sa paraan ng pag-atake na ito, sa ilalim ng sulsol ni Truett, nakipaglaban si James. Laban sa lahat ng nabubuhay na nilalang sa unang kapigatian ng Years 1 Zalem rank. Sa ikapitong kapigatian sa 12 espiritual na bundok at pabilyon ng bundok Martialis. Wala nang magagawa sa kabila nito. Ang Years 1 Zalem rank 7th. Ang kapigatian ay isang balakid. Ang mga buhay na nilalang na nakarating dito. Ang ranggo ng paglilinang ay natipon sa isang santuwaryo ng Timaeus sect. Sila maglilinang hanggang sa magkaroon sila ng pambihirang tagumpay. Hindi sila makapag-usap, kasama ang labas ng mundo. Gusto man silang harmony ni James, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon. Gayunpaman, ang kanyang mga aksyon ay nagdulot ng takot sa Timaeus sect. Mula noon, ang mga buhay na nilalang sa ibaba ng Years 1 Zalem rank 6th. Lumuhad si Tribulation sa lupa at humingi ng awa nang makita si James. Sa dilim, si James ay nasa parehong antas ng Truett. Kilala sila bilang ang mga Dominator ng Mount Martialis. Sa sandaling ito, sa harap ng pangunahing bulwagan ng isang espiritual na bundok, nagdaos si Truett ng isang elixir na umaapaw sa liwanag sa harap ni James. Playfully, ipinaliwanag niya ang pinagmulan nito. Isa itong first-grade seal Genesis peel. Pagkatapos lunukan ito, maaaring pigilan ng isa. Kultibasyon ng isang tao sa pamamagitan ng 10% at maaari lamang gumamit ng 10% ng isa. Kapangyarihan ng Genesis. Ninakaw ni Truett ang mahalagang elixir na ito mula sa treasury ng Skynet. Nais niyang gamitin ito. Pansamantalang i-seal ang karamihan sa kanyang Genesis power at pantay na lumaban kay James. Mahilig siyang makipaglaban at mahilig sa martial arts. Na-curious siya sa laban. Kapangyarihan ng gininto ang katawan ni James. Hindi siya makukuntento kung hindi siya lalaban. Laban kay James. Nang marinig ang paliwanag ni Truett, inilibot ni James ang kanyang mga mata. Ano ang cultivation? Ranggo ng 10% ng iyong Genesis power. Ito ay sa paligid ng middle grade. Years 1 Zalem rank 7th Tribulation. Mapaglarong ngumiti si Truett at sabi niya, anyway, hindi nito malalampasan ang peak ng Years 1 Zalem ranks. Ikapitong kapigatian. Nang marinig iyon, tumawa si James. Ganyan ka na baka walang pasensya. Wala akong pagpipilian. Napabuntong hininga si Truett. Natalo mo na ang lahat ng buhay na nilalang sa ang ika-6 na kapigatian ng Years 1 Zalem rank. Para masubukan ang tunay mong kakayahan, kaya ko lang isakripisyo ang sarili ko. Masyadong mataas ang tingin ni Truett sa kanyang sarili. Malinaw, siya ang may gusto. Tunggalian. Gayunpaman, nagsalita siya ng matuwid. Siyempre, gustong malaman ni James kung ano ang pinakamataas na cultivation rank. Kaya niyang labanan sa kabuoang lakas ng kanyang ginintoang katawan at Marcy Ice Combat Form. Kaya naman, pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, tumayo si James. Kung ganun, laban tayo. Kahit sinong masaktan ay hindi makapagreklamo. Oo naman. Agad na tumayo si Truett. Tuwang-tuwa. Kaya ko na itong kainin ngayon. Nang hindi na hinintay ang tugon ni James, nilunok niya ang first grade seal. Genesis peel. Pagkatapos, isang nakasisilaw na liwanag ang bumungad sa kanyang katawan. Kaagad, dumistansya siya. Malayo kay James. Nang makitang magsisimula na ang labanan, sina Stephen, Xavier, at Quattro napaatras ng malayo. Sa kanila, kahit na si James ay nasa parehong cultivation rank sa kanila, siya ay kasing baliw ni Truett. Ito ay isang labanan sa pagitan ng mga powerhouse. Mas mainam kung manatili sila sa malayo, kaso nasangkot sila.
Halika na. Sumenya si Truett kay James. Wala akong Genesis Divine Light. At ang lakas ng Fifth Tribulation ng Years 1 Dale Rank. Ang labanang ito ay patas. Walang sabi-sabi, ikanaway ni James ang kanyang kamay. 12 ng puro. Lumitaw ang Quasar Lightnings. Nang makita ang puro Quasar Lightning na papalapit sa kanya, umiwas si Truett. Sila at sumigaw, "Hoy, hindi ito makatarungan. Paano mo magagamit ito sa simula?" Kabanata 5,902, O Langit. Wala bang awa? Naiwan sa mundong ito. Bulalas ni Truett nang biglang kumidlat. Bumaba at binalot siya. Sa susunod na sandali, maraming nakakatakot na puwersa sa loob ng makapal na kidlat. Nagsimula ang isang mabangis na pag-atake sa kanya. Marahas siyang nanginag sa loob ng kidlat, basta. Parang ligaw na mananayaw sa isang nightclub. Sa sandaling ito, halos bawat pulgada ng kanyang balat at buto ay nanginginig sa tumagos na kapangyarihan ng Quasar Lightning na dumadaloy. Buong kaluluwa niya, nanginginig ng husto bilang tugon sa pagtagos ng kidlat. Gaya ng nagawa niyang makalusot sa makapal na kidlat gamit ang Genesis. Enerhiya, hinampas ni James ng kamao ang ikatlong anyo ng martials. Combat Form. Isang matalim na sigaw ang kumawala kay Truett habang nakapikit siya sa kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, hindi nangyari ang inaasahang pambubugbog. Nang maingat niyang imulat ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang kamao na nakabalot sa Quasar. Ang kidlat at ang pangunahing kapangyarihan ng Marcy Ice Combat Form ay ilang pulgada lang ang layo. Mula sa kanyang ilong. Alam niya na kung dama po ang suntok na ito, magiging cultivation niya. Wasak na wasak kahit hindi siya mapahamak. Kahit bilang isang powerhouse sa Years 1 Dale Rank's Fifth Tribulation, si James ay napakabigat kaya siya nahaharap sa pagkatalo. Kahit na ang siyam na ikasampu ng kanyang Genesis energy ay pinigilan, at hindi niya ginawa. Gamitin ng Genesis na banal na liwanag ng kanyang pinagmulan, ang natitirang ikasampung bahagi nito. Ang kapangyarihan ay katumbas pa rin ng lakas ng isang Years 1 Zalem Rank 7th. Kapigatian. Higit sa lahat, si Truett ay isang henyo sa paglilinang, isang baliw sa labanan, isang Diyos. Pinapabore ng isa. Kahit na pansamantala niyang tinatakan ang siyam na ikasampu ng kanyang Genesis power. Siya ay walang alinlangan sa tuktok ng Years 1 Zalem Rank. Mga powerhouse ng 7th Tribulation. Gayunpaman, natalo siya kay James, na mayroon lamang cultivation base ng isang Years 1. Unang kapigatian ni Zalem Rank, at natalo siya sa isang miserable at nakakahiyang paraan. Siya ang palaging nang-aapi sa iba sa buong buhay niya. Binubugbog ang iba hanggang sa sila ay miserable. Sa labanang ito, naranasan niya hindi lang kahihiyan ngunit isang pagkatalo na hindi pa niya natikman. Ito ay pagkabigo, kawalan ng kapangyarihan, kawalan ng kakayahan, at kahihiyan. Biglang nanghina si Truett sa tuhod at napaluhod sa pagkatalo habang nakaharap. Kamao ni James. Sa sandaling ito, lahat ng kanyang pagmamataas, nakaraang kaluwalhatian, at bawat bit ng karangalan ay nabasag at nawala. Ang gininto ang batang lalaki mula sa Skynet, ang henyo. Powerhouse na nasugatan maging ang Grand Priest ng Timea Sect, sa wakas. Inamin ang pagkatalo. Agad binawi ni James ang kanyang kamao nang makita ang aksyon ni Truett. "Anong ginagawa mo, Mr. Truett?" "Sumusuko ako." Dahan-daang ibinaba ni Truett ang kanyang ulo. "Tanggapin ang pagkatalo ko ng buong puso." Tumingin siya kay James na may mapait na ngiti. "Mr. Hayden, nahihiya ako. Sarili ko. Nawala na sa akin ang lahat, at wala nang dapat iligtas." "Kalokohan. James." Sinunggaban siya. "Kung talagang ipinaglaban mo ako gamit ang cultivation base ng isang Years 1. Ika-5 kapigatian ni Dale Rank, baka hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataong mag-strike. Bumangon ka dali. Friendly sparring lang ito." Hindi tumayo si Truett at pinagpatuloy ang tingin kay James. "Natalo ako. Palagi kong iginagalang ang mga powerhouse. Hinahamon ka, isang buhay na nilalang. Sa unang kapigatian lamang ng Years 1 Zalem Rank, nakatumbas ng lakas ko. Sa isang Years 1 Zalem Rank 7th Tribulation, ay kasuklam-suklam na. Ako,
Hindi kailanman inaasahan na hindi kahit na magkaroon ng kapangyarihan upang gumanti at matalo sa ganoong nakakahiya at nakakahiyang paraan. Biglang binawi ni Truett ang kanyang kamay, at ilang energy balls mula sa Genesis. Lumutang ang kaharian ni Charizard Treasure sa harap ni James. Ayon sa mga patakaran, ang nanalo ay nakakakuha ng pag-aari ng natalo. Tumingin si Truett kay James. Ang mga energy ball na ito ay naglalaman ng lahat ng aking kayamanan at ipon, kasama na ang napanalunan ko sa kompetisyon. Kailangan mong tanggapin ang mga ito. Para sa kapakanan ng ating kapatiran, iwanan mo ako ng kaunting dignidad, at huwag mo akong hayaang lubos na mapahiya. Kumunat ang noo ni James nang makita ang hindi matitinag na ugali ni Truett. Hindi ka ba nagbibiro? Medyo masyado, Mr. Truett. Hindi. Isang mapait na ngiti ang ipinakita ni Truett. Ako. Pinasimula ng hamon, at ito ang tuntunin ng sinaunang Genesis mundo. Ako. Alam mong pinahahalagahan mo ang ating kapatiran at hindi mo ako ipapahiya dahil lang sa natalo ako. Gayunpaman, ang panuntunan ay hindi maaaring sirain. Kung hindi mo tatanggapin ang lahat ng aking pag-aari, ito ang magiging pinakamalaking kahihiyan para sa akin, na pinipilit akong mamatay nang wala. Sa pag-abot ng pag-uusap sa puntong ito, ang mga bagay ay magiging sobrang sentimental. Kung nagpatuloy si James sa pagde-delay. Gayunpaman, kilala si James sa pagiging mapagpasyahan. Bagay sa buhay at kamatayan. Kaya naman, ikanaway niya ang kanyang kamay, kinuha ang lahat. Ang mga bola ng enerhiya ng kaharian ni Charizard Treasure na inilabas ni Truett, pagkatapos ay hinayla. Truett up. Maaari ka bang bumangon ngayon? Tumayo si Truett bilang tugon at pinagsalikop ang kanyang mga kamay kay James. Mr. Hayden, ikaw ay walang talo sa ibaba ng Years 1 Zale rank 7th. Kapigatian sa iyong kasalukuyang komprehensibong kapangyarihan sa pakikipaglaban. Kabanata 5,903, gayunpaman, kailangan mo pa ring maging sobrang maingat kapag nahaharap sa isang kalaban ng Years 1 Zale ranks. Ikawalong kapigatian. I'll take my leave now, sabi ni Truett. Hindi na hinintay na sumagot si James, mabilis siyang nawala. Paggalaw. Biglang tumalikod si James at ibinuka ang kanyang bibig para magsalita, ngunit pagkatapos nag-alinlangan. Sa sandaling iyon, lumapit sina Zovian, Stephen, at Quattro mula sa kawalan. Nagmamadali. Ano ang problema kay Mr. Truett, Master? Wala na siguro siyang mukha. Manatili sa Timea Sect. Sir, ang galing mo. Daig mo pa si Truett. Aasa na kami sa iyo mula ngayon. Nang marinig ni James ang kanilang mga salita, inilagay ni James ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at tumingin. Sa kawalan. Siguro, hindi ko dapat tinanggap ang hamon niya. Paglingon niya, pinagmasdan niya sina Zovian, Stephen, at Quattro, na nakasuot ng kakaibang ekspresyon sa mukha niya. Anong nangyari sa inyong tatlo? Bakit gagawin? Mukha kang mga piraso ng uling. Nagkatinginan ang dalawang lalaki at ang baboy at napagtantong sila nga. Ganap na nasunog, na may lamang ng isang pares ng mga mata na lumiligid sa kanilang mga socket. Kahit ang kanilang mga damit ay naging punit-punit na basahan, nakahawig ng sa mga pulubi sa isang paumanhin estado. Bilang tugon, walang magawa si Zovian at sinabing, dapat mong tanungin ang iyong sarili. Nandito lang kami para manood ng laban. Paano tayo naging ganito? Guro, ginamit mo ang buong lakas mo sa simula pa lang, at wala na kaming oras. Yumigtad, paliwanag ni Stephen na may bahid ng hinaing. Lumapit agad si Quattro kay James, Sir, naaawa ka ba? Sa amin at pagpaplanong bayaran ng US para sa mental na pagkabalisa sa lahat ng ari-arian. Na ipinasalang ni Mr. Truett. Inip na itinulak ni James ang ulo ni Quattro. Maglinis ka na. Bilang mga elder ng Mount Marty Alice Sect ng Timea Sect. Wala ka bang dignidad? Ang dalawang lalaki at ang baboy ay nakatitig kay James na nalilito, pagkatapos ay nagpahayag ng kaawa-awa. Sumulyap sa kanyang daan. Anong mali? Nagsalubong ang kilay ni James. Balak mo ba talagang umalis? US ganito. Hindi, Master. Awkward na tinuro ni Stephen ang likod niya. Saan? Maglilinis ba tayo?
Hayaan mong dalhin ka ni Elder Zathior sa numerong 2. Espiritual na bundok. Sa sandaling ito, isang marilag na boses ang umalangaw mula sa kawalan. Ang lugar na ito ay nawasak at nangangailangan ng muling pagtatayo. Nang marinig ito, sabay na natigilan ang 2 lalaki at ang baboy. Sinulyapan ni James ang hitsura ni Pickmaster Walt sa kawalan, pagkatapos lumingon sa likod niya. Ngayon lang niya napagtanto na ang pangunahing bulwagan sa espiritual na bundok na ito, kasama ang nakapalibot na mga bulaklak, mga puno, at maging ang malaking bahagi ng bundok. Kick, ay ganap na nawasak sa panahon ng pakikipaglaban kay Truett. Makalipas ang ilang sandali ng katahimikan, bumantong hininga si James. Since nagbigay si Mr. Walt ang utos, magtungo tayong lahat sa numero 2 espiritual na bundok. Si Xavian, Stephen, at Quattro ay agad na pumailan lang sa kawalan. Ginagabayan ng isang matandang lalaki na may puting sideburn sa tabi ng Pickmaster Walt, sila ay mabilis umalis. Hanggang sa sandaling ito ay lumukso si Pickmaster Walt pababa kay James. Gilid. Walang imek, iniabot niya ang isang gintong lang kay James. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkalito, kinuha ito ni James at sinuri. Ano ito? Luhas si Zephyr. Napatingin si Pickmaster Walt kay James. Higup ka. Ito ay katumbas ng pag-absorb ng core ng ikatlong gradong Years 1 Zalem rank. Nagningning ang mga mata ni James. Binuksan niya ang lung at ininom ang likido sa mga lagok. Masyado ka nang lumayo. Agad na inagaw ni Pickmaster Walt ang lung. Hindi naman ako ganun katanga. Bata na magtatatak ng 70% ng aking cultivation base at lalaban sa iyo. Pinunasan ng Zephyr Tear Resido sa gilid ng bibig niya, James. Ngumiti ng mahina. Sa tingin mo ba ay hindi ako makatarungan? Hindi, napakalakas mo. Ikaw. Winasak ang kanyang pagmamataas at sinira ang kanyang kaluluwa, sinabi ni Pickmaster Walt. Salita. Marahil, ito ang kapighatiang nararapat sa kanya. Kabanata 5904 na napatingin si James sa gilid. Zephyr Tear Gourd sa kamay ni Perthicus. Pwede mo ba akong bigyan ng pares? Sumipsip. Lumingon si Pickmaster Walt na may mabagsik na mukha at nakalock ang mga mata kay James. Ikaw. Tunay na walang puso at walang prinsipyong tao. Depende kung sino ang kadil ko. Kasama. Sabi ni James na may mahinang ngiti. Pagkalaban ang pinag-uusapan, lagi na lang ako. Walang puso at walang prinsipyo. Ang iyong cultivation base ay mas mababa kaysa sa kanya. Gayunpaman, iginagalang kanya, na tinatawag kang isang malaking kapatid. Kumunat ang noo ni Pickmaster Walt. Ang kanyang noo. Ninakaw niya ang token ni Igor at nakipagsapalaran sa pagkakulong para tulungan kang makapasok. Ang Timaeus sect. Gumamit siya ng high-handed approach para i-secure ang sect elder. Mga posisyon para sa inyo. Gayunpaman, iyong tinapakan ang kanyang dignidad, sinira ang kanyang karangalan at pagmamataas, at walang awan na pinahiya ang kanyang kaluluwa. Hindi ba ito kabayaran? Kabaitan na may puot. Sa mga salitang ito, ngumiti si James nang walang sabi-sabi. Siguro Pickmaster. Hindi pa rin maintindihan ni Walt ang tunay na katangian ng relasyon nina kanyang sarili at Truett. Unang nakilala ni James si Truett nang bumisita siya sa Skynet headquarters para magtanong tungkol sa impormasyon ni Thea, at gumamit siya ng 9th grade Years 1 Zalem rank core bilang bayad. Tungkol naman sa pagdadala sa kanila ni Truett sa Timaeus sect, isa lang itong transaksyon. Tungkol naman sa pagdadala sa kanila ni Truett sa Timaeus sect, isa lang ito. Tungkol naman sa pagdadala sa kanila ni Truett sa Timaeus sect, isa lang itong. Tungkol naman sa pagdadala sa kanila ni Truett sa Timaeus sect, isa lang itong transaksyon. Batay sa interes ni Truett sa curse magic. Ang tunay na humanga kay James kay Truett ay noong una silang dumating sa Timaeus sect at humarap sa mga hamon mula sa mga alagad ng Mount Marty Alice. Sina Xavian, Stephen, at Quattro ay natalo at nasugatan, ang kanilang buhay ay nakabitin sa pamamagitan ng isang thread. Noon ay tumayo si Truett para sa kanila, at ito ang nagmarka ng simula ng tunay na pagkakaibigan.
Bagamat nang maglaon, napagtagumpayan ni James ang kapigatian sa pamamagitan ng pagpasok sa Years 1 Zalem rank, na umaakit sa Marshall Path Quasar Heavenly. Kapigatian upang malutas ang krisis, at itatag ang kanyang prestihiyo bilang isang elder ng sekta. Sa bundok Marty Alice. Pinahahalagahan ni James ang paninindigan at katarungan ni Truett. Nang maglaon, ang kanilang pagkakaibigan ay umabot sa ibang antas at humantong sa kasalukuyang sitwasyon. Sa hitsura ng ama ni Truett. Sa madaling salita, hindi kailanman may utang si James kay Truett, at walang ganoon. Bagay bilang kawalan ng pasasalamat. Ang iyong pananahimik ay nangangahulugan na sumasang-ayon ka. Napatitig si Pickmaster Walt kay James. 40. Siyam, ang isang walang puso at walang prinsipyong tao ay hindi kailanman makakamit ang kadakilaan sa katapusan, kahit na may mataas na cultivation base. Mr. Walt, huminga ng malalim si James. At pagkatapos ay nagtanong, mukhang isa kang taong pinahahalagahan ng husto ang pagkakaibigan. Nagdilim ang mukha ni Pickmaster Walt. Pinagtatawanan mo ba ako? Hindi ako manggahas. Sabi ni James na may rebelding tingin. Mr. Walt, sa iyong malalim na paglilinang. At bilang isang senior, dapat ay may malalim kang pag-unawa sa landas ng paglilinang. Ang iyong pag-unawa ay dapat na hindi pangkaraniwang kumpara sa mga ordinaryong nilalang, tama ba? Sa mga salitang ito, pinaikit ni Pickmaster Walt ang kanyang mga mata. Anong ibig mong sabihin? Misteryosong ngumiti si James at humarap kay Pickmaster Walt. Ikaw. Personal na namagitan upang humingi ng hustisya para kay Truett ngayon. Mukhang mayroon kang isang malapit na relasyon sa kanya. Isang nguso mula sa Pickmaster Walt. Ang taong ito ay umaasa sa kanyang natatanging talento at nagdudulot ng gulo sa lahat ng dako. Ang sinumang may koneksyon sa kanya ay nakatakdang magdusa habang buhay. Tumawa si James at tumango. Mukhang kilalang kilala mo siya. Naranasan mo na ba? May narinig ka bang kasabihan? Natigilan si Pickmaster Walt. Sabihin mo na. Ang pagiging masyadong matigas ay nagpapadali sa isang tao. Break, sabi ni James sa bawat salita. Si Truett ay ipinanganak sa Skynet, marangal at prestihiyoso, bukod tanging may talento, binibigyan ng sapat na mapagkukunan ng paglilinang. Ang kanyang landas sa paglilinang ay naging maayos na paglalayag, na ginagawa siyang namumukod-tangi. Talento ng ating henerasyon at isang sumisikat na bituin sa mga kapantay. Anong mali sa iyon? Malamig na sabi ni Pickmaster Walt. Maraming naiinggit sa ganoong buhay. Kabanata 5905, ganap. Tumango si James kasama isang ngiti. Ito ay dahil sa mga katangiang ito na humubog sa kanyang mapagmataas na kaluluwa at marangal na espiritu. Ang pagmamataas at pagmamataas ay nagbubunga ng dalawang magkaibang personalidad. Ang una ay walang malasakit at makamundo ngunit puno ng pakiramdam ng katarungan at isang kabayanihan. Kalikasan, puno ng tapang at katwiran. Ang pangalawa ay mayabang at mayabang, minamaliit ang iba hanggang sa minamaliit sila, nagpapakita ng kasuklam-suklam na katangian ng pananakot sa mahihina at pagkatakot sa malakas. Si Truett ay walang alinlangang ang unang uri, agad na sagot ni Pickmaster Walt. Meron. Walang duda tungkol doon. Eksakto. Sabi ni James at ngumiti kay Pickmaster Walt. Kung siya ang pangalawang uri, ngayon lang ako sumuntok. Tuk-tuk. Si Master Walt ay bigong sinabi, hindi ka sana nagkaroon ng pagkakataong laban. Sa kanya kung mayroon siyang pangalawang uri ng personalidad. Yun ang issue. Lumingon si James. Sa paligid ng walang pakialam. Sa pagkakaintindi ko, si Truett ay hindi lamang nagtataglay ng kabayanihan at makatarungang personalidad ngunit isa ring martial fanatic. Natutuwa siya sa pakikipaglaban. Hinahangad ito, at nagnanais na makipaglaban sa mga buhay na nilalang na mas malakas kaysa sa kanya. Gayunpaman, ako, halos igiit na hindi pa siya nakaharap ng pagkatalo at ni isang pahiwatig. Suspense sa buong paglalakbay niya. Sa puntong ito, muling tumingin si James kay Pickmaster Walt. Malakas na tumango si Pickmaster Walt pagkatapos huminga ng malalim. Tama ka. Ito talaga ang kanyang ipinagmamalaki na kaluwalhatian.
Isa rin itong nakamamatay na kahinaan, putol ni James. Pickmaster Walt at nagsalita sa malalim na boses. Mr. Walt, pwede ba sa totoo lang? Tanungin ang iyong sarili, wala na ba talagang mas malakas kaysa sa kanya sa mga nabubuhay na nilalang? Ng parehong henerasyon na nakaharap sa kanya. Ito, Pickmaster Walt. Nag-alinlangan. Meron, for sure, pagtatapos ni James. Gayunpaman, bakit siya patuloy na nananalo? Dahil ba sa kanyang lakas at talento, o dahil sa kanyang katayuan bilang young master ng ang Skynet ay gumaganap ng isang papel, na ginagawang mag-alinlangan ang ibang mga nabubuhay na nilalang na talunin siya. Minsang natalo, tulad ko ngayon, nang walang intervention ng powerhouse ng Skynet, haharapin nila ang pagtatanong kay Yerswan Dale Rank. 8th Tribulation Powerhouse na tulad mo. Nang marinig ang mga salitang ito, biglang nagtaas ng ulo si Pickmaster Walt. Ito, si Truett ay isang hindi magagapi na alamat sa mga buhay na nilalang niya. Henerasyon. Huminga ng malalim si James. Gayunpaman, hindi ito nilikha ng sarili niyang lakas. Isa itong ilusyon na sadyang ginawa ng mga powerhouses sa matataas na posisyon. Kahit ano pa ang motibo mo, maging maayos man ang kontrol niya ng Skynet at mag-ipon ng prestihiyo, o gumawa ng pabor para kay Yegor, lahat kayo. Pinipigilan ng isang henyo na maaaring maging isang transcendent na powerhouse. Sariling lakas. Balang araw, malalantad ang invincible legend na ginawa mo para sa kanya. Ngayong araw, maaaring ako ito, ngunit bukas ay maaaring maging mas makapangyarihang kapareha, o kahit na isang powerhouse na may masamang kapangyarihan. Noong panahong iyon, hindi basta-basta ang ginawa mong alamat para sa kanyang henerasyon. Matatalo, ngunit ito ay papatayin at papatayin. Sa mga salitang ito, kinilig si Pickmaster Walt. Ang mga salita ni James ay hindi lamang ginulo siya ngunit tumama rin sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Maya-maya, bigla niyang inangat ang ulo niya at nagtanong, "So, you did it on layunin. Naglagay ka ng bitag para akitin si Truett na ipahayag ang sarili niyang cultivation base. At Genesis Power, nakipagdigmo sa kanya, at pagkatapos ay natalo siya." Lantaran. Oo, at hindi, mahinahong pag-amin ni James. Siyempre, gusto kong mag-test. Sarili kong lakas, ngunit si Truett ang mas mahalagang salik. Kapatid ko na siya ngayon, at balak kong sirain ang walang kapantay na alamat na mayroon ka. Ipinataw sa kanya. I want to reveal the true him, without any burden or disguise. Sa pamamagitan lamang ng tunay na pag-alis ng pasanin sa sarili mula sa fag-aid maaari niyang maunawaan ang kalupitan at kadugo ng larangan ng paglilinang. Kaya, dapat kong basagin ang lahat ng kanyang kasalukuyang pagmamataas at karangalan at akayin siya sa bingit ng kamatayan para sa muling pagsilang. Kabanata 5906 na Pickmaster Walt tilted his. Tumalikod at huminga ng malalim nang marinig ang matunog na salita ni James. Hindi ka ba natatakot na tuluyan siyang masira, maiwan siyang walang magawa at nasiraan ng loob? Kung ganoon nga ang kaso, nagkamali ako ng paghusga sa kanya, sagot ni James. Siya. Sulyap kay Pickmaster Walt. Sa oras na iyon, maaari mo akong hulihin sa Skynet para mag-claim ng credit kay Yegor. Sa mga salitang ito, nagalit si Pickmaster Walt at sinugod si James. 49, sa tingin mo ba ako ay isang taong maaari mong insultuhan sa mga ganyang salita? Ikaw ba? Akala ko ba hindi ako maglalakas loob na patayin ka? Nakaharap sa galit na tingin, ngumiti si James nang walang pakialam. Mr. Walt, sa wakas. Maunawaan kung bakit ikaw at ang iba pang 6 na Pickmasters, sa kabila ng pagkakaroon ng pareho cultivation base, tingnan ang Mount Martialis sa ibaba sa gitna ng 7 taluktok. Ikaw, sabi ni Perthicus. Wala sa iyo ang kanilang kasuklam-suklam, wala sa iyo ang kanilang kasuklam-suklam, o ang kanilang kalupitan. Sa harap ng kapangyarihan at interes, nasa iyo pa rin ang iyong konsensya at ilalim na linya, James. Nagsalita ng salita sa salita. Matapos marinig ang sinabi ni James, huminga ng malamig si Perthicus. Itong binata ay kakilakilabot.
Kahit na ang kanyang cultivation base ay nasa Years 1 lamang. Unang kapigatian ni Zalem rank, sapat na ang kanyang katalinuhan at diskarte. Karibal sa mga powerhouse na iyon sa itaas ng Years 1 Zalem ranks 8th. Kapigatian. Lalo na ang kanyang pananaw sa puso ng mga buhay na nilalang at katumpakan. Sa pagtatasa sa kanila ay walang kapantay. Maya-maya, biglang tumalikod si Perthicus at umupo sa guho. Kinuha niya ang kanyang lung na naglalaman ng Zephyr Tear at nagsali ng ilang higop sa kanya. Bibig. Tapos, sabi niya, nagkakamali ka. Ang Mount Martialis ay wala na sa ibaba ng 7 taluktok. Ito ay itinaas sa isang mas mataas na sekta, na may karagdagang 3. Mga bituin. Ngumiti ng mahina si James. Umupo siya sa tabi ni Perthicus, casual na kinuha ang Zephyr Tear Gourd, at ikiling ang kanyang ulo para sa isang malaking paghigop. Masyado kang bastos. Malungkot na tinitigan ni Perthicus si James. Ako ang pick. Master ng Mount Martialis. Ang pagnanakaw ng aking mga bagay ay hindi paggalang sa autoridad at lumalabag sa mga tuntunin ng Timaeus sect. Obsolete rules, nanunuya si James. Ako ay isang sect elder ng Mount Martialis, at ikaw ang pick master. Hindi ba tayo bahagi ng iisang sekta at nagtutulungan? Bukod dito, ang pagkakamit ng Mount Martialis sa 3 bituin na ito, nag-upgrade mula sa ang ibaba ng 7 taluktok sa isang mas mataas na sekta, malamang ay may gagawin. Sa effort ko di ba? Pagkatapos niyang magsalita, kinurot ni James si Perthicus at mahinang ngumiti, sinabing, hindi. Humihingi ng gantimpala. Ano ang masama sa pagkakaroon ng ilang higop ng Zephyr? Kalahati. Luha. Nagulat si Perthicus sa ginawa ni James at tuluyang sumabog. Pagtawa. Nakakita na ako ng mga walang hiyang tao, pero kahit kailan ay walang kasenjiya. Ikaw. Sa pagsasabi nito, gayunpaman, tahimik niyang tinanggap ang gawa ni James na pagnanakaw ng luha ni Zephyr. Maya-maya, nagtanong si James, Mr. Walt, ilang bituin ng Mount Marshall? Kailangan bang maging unang sekta sa Timaeus sect? Nang marinig ito, tumingin si Perthicus kay James na para bang isa siyang halimaw. Nagkibit balikat si James. Sekreto ba ito na hindi natin mapag-usapan? Inagaw ni Perthicus ang Zephyr Tear Gourd kay James at nagbuhos ng malaking lagok sa kanyang bibig. Pagkatapos, tiningnan niya ang kawalan sa unahan ng may matalim na tingin. Ang pagkakaroon ng ambisyon ay isang magandang bagay, ngunit may mga bagay na hindi dapat hanapin. Paano mo ito makakamit kung hindi ka man lang maglakas loob na isipin ito? Huminga ng malalim si James at sinundan ang tingin ni Perthicus sa malayo. Noong una, isa lang akong ordinaryong tao na nawasak ang tahanan, at ako muntik nang mamatay sa malaking sunog. Kung hindi lang sa babaeng desperado akong nagligtas. Ang apoy, pagkuha ng kanyang sarili burned at disfigured sa proseso, ako ay hindi. Kung sino ako ngayon? Kabanata 5907, tao ka ba? Perthicus. Tumingin kay James nang may interes. Mahirap sabihin. Saan ka ba nanggaling? Earth. Tumingin si James sa unahan na may matinding tingin. Mata. Hindi ako tatahak sa landas ng paglilinang kung hindi dahil sa muling pagkabuhay ng espiritual na enerhiya. Earth. Isang bakas ng mapanglo ang bumungad. Ang marangal na mukha ni Perthicus. Gawin pa rin ang 7 kontinente at 4 na karagatan. Umiiral. Nang marinig ito, nagulat si James kay Perthicus. Mr. Walt, huwag. Sabihin mo sa akin galing ka rin sa Earth. Nakapunta na ako doon, sumulyap si Perthicus. Nakatagilid si James. Ito ay isang lugar na inabandona ng mga magsasaka, ngunit ito ay nagbunga ng iba't ibang uri ng kapangyarihan, na kilala bilang mga puwersang teknolohikal at impormasyon. Tama iyan. Tinampol ni James ang hita niya. Nakagamit ka na ba ng mga smartphone, computer, high-speed na tren, o eroplano? Hindi sumagot si Perthicus. Sa halip, ikinaway niya ang kanyang kamay, at isang pagsabog ng liwanag. Kumikislap. Sa susunod na sandali, iba't ibang modernong bagay mula sa Earth ang lumitaw sa harap ni James.
Mula sa mga USB drive at telepono mula sa iba't ibang panahon hanggang sa mga computer, tablet, at maging ang mga eroplano, mga high-speed na tren, mga tangke, mga barkong pandigma, mga submarino, mga rocket, at mga sasakyang panghimpapawid. Nandoon ang lahat. Bagamat lumutang ang mga bagay na ito sa kawalan, sigurado si James na hindi mga modelo lang pero ang totoo. Nasaksihan ng kamangha-manghang tanawing ito, tumayo si James na may pagkamangha. Ang kanyang mga mata, lumaki, at bamulong siya, "Damn, Mr. Walt. Collector ka talaga. Modernong sibilisasyon sa daigdig. Walang pagmumura." Inilibot ni Perthicus ang kanyang mga mata kay James. "Hindi ako kolektor. Ang tunay na mahilig sa mga bagay na ito ay ang controller ng Skynet. Mas marami siyang collection kaysa sa akin." Ang ama ni Truett. Lumingon si James. Papuntang Perthicus. "Yegor Sadler. Siya ay nanggaling sa parehong lugar tulad mo." Mahinahong sabi ni Perthicus. "Nakilala ko siya simula sa Sage Dimension. Simula noon, hiniling niya sa akin na bisitahin ang Earth at kolektahin ang mga bagay na ito para sa kanya. Tuwing may bakanteng oras siya." Pagkarinig nito ay ngumiti ng makahulugan si James. "So, kayo ni Yegor ay may matagal na pagkakaibigan. Kung ganoon, bakit hindi ka sumali sa kanyang Skynet pero maging Pickmaster sa Timaeus Sect?" Bahagyang napabuntong hininga si Perthicus. Humigup ulit siya ng Zephyr Tear at sinimulan ihayag ang nakaraan. Mula sa kanyang salaysay, sa wakas ay naunawaan ni James kung ano ang ibig sabihin ng pagiging Timaeus. Ang sekta. Sa katotohanan, ang Timaeus Sect, bilang nangunguna sa kapangyarihan sa sinaunang Genesis. Ang mundo, ay hindi direktang minanang angkan kundi isang organisasyong katulad ng ang Juncture Alliance. Sa 7 taluktok nito, 4 ang hindi orihinal na itinatag ng sekta ngunit sumali sa pamamagitan ng alyansa, kabilang ang Mount Marty Alice. Si Perthicus Walt, ang Pickmaster ng Mount Marty Alice, ay dating matalik na kaibigan kay Yegor Sadler, ang controller ng Skynet. Parehong likas na matalino ang mga individual na ay nagtatag ng sarili nilang puwersa bago maabot ang Years 1 Zale rank. Nilikha ni Yegor ang Skynet, habang si Perthicus ay sumunod sa parehong martial path at Genesis Cultivation Base, at itinatag ang Marcy Ice Pavilion. Maraming mga entrepok ang nakalipas, isang malaking digmaan ang sumiklab sa Ancient Genesis World. Ang Panginoon ng madilim na mundo, si Franciscus Yulan, ay nagdulot ng kalituhan sa kanya. Supernatural supremous power, na nagdadala ng kalamidad sa 3,000. Mahusay na Genesis Worlds at hindi mabilang na Micro-Genesis Worlds. Sa labanang iyon, daan-daan ang pinakamataas na Years 1 Dale ranks 9th Tribulation. Bumagsak ang mga powerhouse. Ang Ancient Genesis World ay ang pangunahing larangan ng digmaan at ang lugar ay nagdusa ng pinakamatinding kahihinatnan. Sa una, ang pamumuno ni Perthicus sa Marcy Ice Pavilion ay bahagi ng Dark Alyansa. Gayunpaman, dahil sa tuluyang pagkabigo ng alyansa at sinundan ng ang pagbagsak nito, naging target ng Marshall's Pavilion sa ilalim ng Perthicus. Pagpuna. Kabanata 5,908 sa sandaling ito, na antig ng baklod ng kapatiran, nagpaabot ng tulong si Yegor kay Perthicus at sa Marcy Ice Pavilion sa pamamagitan ng pag-imbita sa kanila na sumali sa Righteous Alliance. Nang maglaon, unti-unting nakita ng Righteous Alliance na kumikilos ang mga pangunahing puwersa. Nang nakapag-iisa dahil sa mga panloob na hindi pagkakasundo, tulad ng Yaqui Sect, ang Javarai Sect, ang Skynet, at ang Tempestora. Ito ay humantong sa pagkamatay ng alyansa. Sa panahong ito, patago ang mga matatag na mananampalataya sa loob ng Righteous Alliance. Bumuo ng isa pang alyansa, pinangalanan itong Timaeus Sect. Ang matuwid na alyansa ay naimpluwensyahan din ng mga kompromiso at pagtulak mula sa iba't ibang puwersa. Ito ay naging isang shell alliance na tumayo sa itaas ng mga pangunahing kapangyarihan ngunit walang tunay na kontrol o pagpigil sa kanila. Ang Marshall's Pavilion na pinamumunuan ni Perthicus ay naging Mount Marty Alice. Kabilang sa 7 taluktok pagkatapos ng pagtatatag ng Timaeus Sect.
Matapos makinig sa kwento ni Perthicus, nagsimula na si James sa pagkalkula sa kanya. Isip, tila ang Perthicus ay dating miyembro ng Dark Alliance, at marahil kahit isang tagahanga ni Franciscus. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi malinaw, at nag-alinlangan si James sa sinabi ni Perthicus. Sa sandaling ito, ang pagbubunyag ng kanyang mga card ay maaaring paghuhukay ng kanyang sariling libingan. Gayunpaman, naramdaman ni James na ang Perthicus at Mount Martialis ay maaaring maging kapaki-pakinabang na mga pawn na iyon. Kaya niyang manipulahin. Nang mapag-isipan ito, tinapik ni James si Perthicus sa balikat. Mr. Walt, parang adopted child ang Mount Martialis natin, hindi direct. Inapo ng Timaeus sect. No wonder palagi kaming nasa ilalim. Sa 7 taluktok. Nakikinig sa mga mapanuksong salita ni James, ipinagkibit balikat ni Perthicus ang kamay ni James. Ikaw, bata ka. Anong uri ng pagsasabuatan ang iyong pinaplano? Iluwa mo na lang. Ako, just want to know 2 things, tanong ni James at hinimas ang mga kamay. Una, paano? Nasuri ba ang mga antas ng bituin na ito? Pangalawa, ano ang kasalukuyang pinakamataas na bituin? Antas. Tiningnan ni Perthicus si James na may kawalang magawa. Ikaw pa ba? Nangangarap na itulak ang bundok Martialisto sa posisyon ng numero 1. Sekta. Ngumiti si James nang hindi kinukumpirma o tinatanggi. Kung ganoon, sasabihin ko sa iyo, mahinang bamantong hininga si Perthicus. Ang kasalukuyang bundok 1 ay may 8 bituin, na kilala rin bilang 8-star sect. Sinasaklaw nito ang lahat, at maaaring linangin ang anumang supernatural signature skills. Sa mga tuntunin ng pareho, lakas ng paglilinang at bilang ng mga alagad, nahihigitan nito kahit ang Yokis. Ang sekta, ito ang core ng Timaeus sect at may hawak na lugar ng Great Genesis World. Pinapangalawa ang Mount Sword, na may 6 na bituin. Ipinagmamalaki ng sekta ang higit sa 30. Ang Euryswandale rank 7th Tribulation at higit sa 500. Euryswandale rank powerhouses. Ito ay kilala bilang 6-star sect. Pangatlo, ay Mount Elixir, na may 4 na bituin. Ang sekta ay may higit 10 powerhouses sa Euryswandale rank 7th Tribulation at higit sa 200. Mga powerhouse na umaabot sa Euryswandale rank. Sa puntong ito, isang mapait na ekspresyon ang bumalatay sa mukha ni Perthicus. Ngayon, Mount. Ang Martialis ay nasa ika-4 na ranggo, na may 3 bituin. Mayroon kaming 3 powerhouses sa Euryswandale rank. Pang-5 ang Mount Weapon, na may 2 bituin. Ang sekta ay may mahigit 10 powerhouse sa itaas ng Euryswandale ranks 5th Tribulation at higit sa 70 ang pag-abot sa Euryswandale rank. Pang-6 ang Mount Art, na may 1 bituin. Ang sekta ay may mahigit 30 powerhouse sa Euryswandale rank. Ang ika-7 ay ang Mount Rune, na may 1 bituin din. Ang sekta ay may 18 mga powerhouse sa Euryswandale rank. Matapos makinig kay Perthicus, nagtanong si James na may pagtataka, sino ay ang 3 powerhouse sa Euryswandale rank mula sa ating Mount Martialis? Mukhang medyo nahihiya, umiwas ng tingin si Perthicus. Isa ako sa sila, at pagkatapos ay nariyan si Lucille Babs, ang Grand Priestess ng numero 1. Espiritual na bundok, kasama ang Euryswandale rank's 3rd Tribulation. Sa isang sidilang sulyap, nagpatuloy si Perthicus, at ang pangatlo, well. Kabanata 5,900 True at Sadler. Napatingin si James Perthicus na may nakakaawang ekspresyon. Mahirap talaga para sa iyo. I mean, paano nangyari? Pinamamahalaan mo na maging ang Peak Master. Maging ang ika-7 ranggo ng Mount Rune ay may 18 powerhouse sa Euryswandale rank, ngunit ang Mount Martialis ay hindi man lang maihahambing sa mga pulubi sa lansangan. Agad na lumundag sa galit si Perthicus sa mga salitang ito. Sinasalita. Sa tingin mo ba gusto ko ito? Kinokontrol ng Timaeus sect ang lahat ng mga mapagkukunan ng paglilinang at pagpili ng mga alagad. Ang lahat ay nakaayos-ayon sa mga antas ng bituin.
Para sa mga sekta na walang star level, maaari lang silang pumili mula sa mga natira sa mababang Genesis score at mga pangkaraniwang disipulo mula sa mga star-rated na sekta. Saan ako dapat makahanap ng napakaraming powerhouse na walang sapat? Mga mapagkukunan ng paglilinang at mga alagad na may likas na talento. Lumalaki ba sila mula sa lupa? Habang pinagmamasdan niya si Perthicus na galit, walang magawang iwinagayway ni James ang kanyang kamay. Sige, wag na tayong magtalo. Sagutin ang pangalawang tanong. Paano ang mga antas ng bituin? Determinado. Ito ay batay sa lakas ng sekta, sabi ni Perthicus sa pagkabigo. Depende ito sa bilang ng 7th tribulation ng Years 1 Zalem rank. At Years 1 Zalem rank powerhouses. Kung ang mga disipulo ay nasa top 10 sa mga nakaraang kompetisyon at pagsubok, maaari din silang kumita ng mga bituin para sa kanilang sekta. Matapos marinig ito, makahulugang sinabi ni James, nakakatuwa. Hindi bababa sa ito ay batay sa lakas, hindi sa mga koneksyon o background. Sapat na iyon. Patas ang aking puwet. Saway ni Perthicus. Hanggat ang batayan ng paglilinang ng mga disipulo. Ang Years 1 Zalem rank, sino ang makakalampas sa Mount 1? Marami naman. Mga alagad na may mataas na antas ng mga base sa paglilinang na natural na nangunguna. Mga kompetisyon at pagsubok. Sa mga kompetisyon at pagsubok, ang nangungunang 10 ay kinuha ng Mount 1, Mount Espada, at Bundok Elixir. Hindi man lang tayo nagkaroon ng pagkakataon. Walang pag-asa sa nakaraan. Hindi ibig sabihin na wala ng pag-asa ngayon. Inilibot ni James ang kanyang mga mata kay Perthicus. Mr. Walt. Ngayong nandito na ako. Matutulungan kita. Sa mga salitang ito, natigilan si Perthicus, at hamupa ang kanyang galit. Malaki. Sa maingat na pagsasaalang-alang, minamaliit niya ang bagong dating na ito na may lamang. Rurok ng Years 1 9th rank nakakasali lang sa Mount Marty Alice. Gayunpaman, nakamit niya ang isang tagumpay na yumanig sa Timaeus sect di nagtagal. Pagdating, nakapasok sa Years 1 Zalem rank, at nagposes din ang maalamat na Marcy Ice Combat Form. Maging ang sect leader ng Timaeus sect ay personal na dumating upang suriin siya. Inutusan siyang alagaan siyang mabuti, at agad na nagdagdag ng 3 bituin sa Bundok Marty Alice. Ito ay isang kayamanan at isang hindi mabibaylang kayamanan. Kahit na ang buhay na nilalang na ito ay isang medyo mayabang at walang hiya, nandoon ang lakas at talino niya. Kasama niya, ang Mount Marty Alice ay maaaring talagang iikot ang mga bagay. Misteryosong ngumiti si James matapos makitang kumalma na ang mood ni Perthicus, si Mr. Walt, kung makikinig ka sa akin, ginagarantiya ko na itulak natin ang Mount Marty Alice sa tuktok. 3 sa 7 taluktok sa loob ng maikling panahon, kahit na higit pa sa bundok. Armas. Sa mga salitang ito, bumilis ang tibok ng puso ni Perthicus, at ang tingin sa kanyang mga mata ay patungo. Naging masigasig si James. Ikaw, seryoso ka? Oo naman. Tumango si James. Sabay ngiti. Hindi ako kailanman nagyayabang. Paano kung tumaya tayo? Isang taya. Perthicus. Nakasimangot. Ano ang gusto mong tayaan? Pusta sa mga koleksyong ipinakita mo. Itinuro ni James ang mga modernong kagamitan sa Earth na lumulutang sa kawalan. Gayun din, ang iyong posisyon bilang Pickmaster ng Mount Marshall. Natigilan si Perthicus, tumingin sa mga bagay na ipinakita niya, at pagkatapos, nakatitig kay James na parang halimaw. Gusto mo ang posisyon ko bilang Pickmaster ng Mount Marty Alice. Kabanata 5,910, How about it? Natatakot ka ba? Magsusugal. Si James ay nagsimulang gumamit ng provokasyon. Talagang mapangahas ka. Tinuro ni Perthicus si James. Hindi ito maliit. Taya, at hindi rin maliit ang iyong ambisyon. Ano ang gagamitin mo? Tuparin ang taya kung matalo ka. Buhay ko. James scoffed, saying, ang buhay ko ba? Katanggap-tanggap. Asar. Inip na itinulak ni Perthicus si James palayo. Sino ang gusto ng buhay mo? Pag-usapan natin ang isang bagay na praktikal. Napahawak si James sa baba at nag-isip ng mabuti. Ito ay isang bihirang pagkakataon. Bagamat ang Mount Marty ay kasalukuyang ang
Pinakamahina sa 7 taluktok ng Team Sect, at hindi maihahambing. Sa top 6, vassal pa rin ito ng Team Sect. Kung kaya niyang kontrolin ang Mount Martialis at maging pickmaster nito, kung gayon. Ang pagpunta sa Bundok 1 ay magiging lihay-timo sa hinaharap, at ito ay lubhang nadagdagan. Ang pagkakataon niyang makilala si Thea. Kasabay nito, gamit ang pagkakakilanlan ng Mount Martialis Pickmaster, siya maaaring umasa sa Team Sect at nagtataglay ng kapital at posibilidad ng pag-uudyok ng panloob na alitan sa loob ng matuwid na alyansa. Sa sandaling nagkaroon ng panloob na kaguluhan sa loob ng alyansa, ang kanilang mga pukana at blockades laban sa Dark Genesis World ay maluwag at mawawasak pa. Sa oras na iyon, pagbubukas ng isang lihim na daanan mula sa Dark Genesis World hanggang sa 3. Ang 1,000 Great Genesis Worlds ay magiging posible, na nagpapahintulot sa mga nabubuhay. Nilalang ng Dark Genesis World upang maabot ang mas mataas na antas ng cultivation base. At ma-access ang masaganang mapagkukunan ng paglilinang. Para sa dalawang layuning ito, kailangan niyang makabuo ng taya na magagawa ni Perthicus. Hindi tumanggi. Sa pag-iisip nito, lumingon ang mga mata ni James, at tumingin siya kay Perthicus. Mr. Walt, narinig mo na ba ang Marcy-Ice Combat Form? Sa mga salitang ito, nagulat si Perthicus. Ikaw, gusto mong gamitin iyon bilang isang taya? Oo. Nakangiting tumanggo si James. Gagamitin ko ang Marshall's Combat Form bilang taya, at magtuturo pa sa iyo kung paano makabisado ito. Huminga ng malalim si Perthicus, at naging madiin ang tingin niya kay James. Ang Marcy-Ice Combat Form ay isang maalamat na pinakamataas na kaharian. Ang kaharian na ito noon, mas matanda pa sa paglilinang ng Genesis. Ito ay mas malakas at maaaring maging itinuturing na pinagmulan ng lahat ng mga paglilinang. Kapag ang Marcy-Ice Combat Form ay nalinang, ang isa ay maaaring makisali sa cruise realm battles kahit sumisilip lang sa gate nito. Kung mas mataas ang anyo, mas mataas ang kaharian na maaaring labanan ng isa. Ang pinakasinaunang supernatural supremous power at misteryosong kapangyarihan ay ang pangarap na banal na bagay ng lahat ng mga magsasaka sa Genesis. Maging ang 9th tribulation ng Years 1 Dale rank sa Team Sect, na maaaring linangin ang Marshall's Combat Form, ay kakaunti. Gayunpaman, ang pamumuhay na ito nang ahas na gamitin ito bilang taya. Ito ay tunay na nagwawaldas ng isang kayamanan. Sa pag-iisip nito, bahagyang napabuntong hininga si Perthicus. 49, I have to remind you, ang Marshall's Combat Form ay isang kapangyarihan na mas sinaunang at mas makapangyarihan kaysa paglilinang ng Genesis. Ito ay isang walang kapantay na supernatural na kapangyarihan na magagawa ng isang tao makatagpo ngunit hindi naghahanap. Tapos tumingin siya kay James. Kapag ang isang tao ay nakakuha ng gayong kayamanan, gagawin nila. Nais na itago ito at huwag ipaalam sa sinuman. Gayunpaman, gusto mo talagang gamitin ito bilang taya. Mr. Walt, ang pagsasabi ng mga ganyang salita ay nagpapakita ng iyong katapatan. Ngumiti si James kay Perthicus. Ito lang ang nagpapatunay na tama ang taya ko. Hindi ko gagawin. Baguhin ito. Pipirmahan ba natin ang isang soul contract? Napatayo si Perthicus sa sobrang kabog ng puso. Sigurado ka. Hindi nag-aksaya ng mga salita si James. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, isang kaluluwa ang nagkontrata. Napit kay Zen na lumutang sa hangin. Nagbuga ito ng purple golden light at ipinakita ang kanilang taya at kondisyon. Itinapat ito sa Zen ni James. Ang kontrata ng kaluluwa ay ang pinakamataas na anyo ng pagtitiwala sa pagitan ng mga magsasaka. Sabay kuha. Epekto, anumang paglabag ay mapaparusahan ng isang mahiwagang puwersa na nagtatak sa kaluluwa. Ito ay isang presyo na higit pa sa kayang tiisin ng mga nabubuhay na nilalang.